Hello po mga Kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Dan. So ngayon po ay kasama po natin si Inson Roel at si VG Skin. Ay, hello po. So ngayon po ay sumama po tayo sa kanilang mission dahil wala po tayong schedule kay Kalingap Rab. Kaya ito po, nag-scout po kami. So interviewin po natin si Inson Roel. Tumustahin po natin ang kanyang YouTube channel at ang kanyang mga tinutulungan. Sige. Po si VG Skin. Oy, shout out po mga Kalingap. And ito si Inson Hello Roel. po, shout out po. So, Inson, salamat at naisama mo ako sa inyong mission. Walang ano naman po. Kami ang pasalamat sa iyo, Insan, kasi binigyan mo yung invitation, pinagbigyan mo talagang ito din yung hinihintay ng mga bawat viewers natin, yung Magkasama ibalik tayo. natin yung dating ginagawa natin na if ever na hindi ka busy, kakaroon tayo ng bonding time na ito na magkakasama sa isang vlog or isang lugar. So next time ulit, Inson. Next time pag pwede. Pag pwede. Siyempre pag free ka din, no. Okay. So ngayon, Inson, kamusta ka naman? Kamusta ang takbo ng iyong charity vlogs? Sa ngayon okay naman, no. Talagang masasabi kong nag-i-improve naman yung channel natin. May mga pagbabago naman, and in terms naman sa mga achievements natin, sa ngayon may mga pinapagawa tayong mga bahay, 2 pabahay po ito sabay po na pinapagawa, and marami na po tayong napupuntan or natutulungan ng mga beneficiaries po natin na yung iba in-refer sa atin at yung iba talagang sariling scout din natin. Kaya nagpapasalamat po ako, although hindi naman sa lahat ng oras na mataas yung views natin, di ba? Kaya ayan, challenge sa akin na pag bumaba, paano natin i-handle ng maayos, and syempre paano din natin mas ipapaangat pa ulit. Okay. So dalawa ang pabahay mo pala ngayon? Oo, 2 Dito sa Bicol? dito sa Bicol. Yung isa sa Si Boy Saging. tapos na yun. Okay. So Yung sino isa isa? sa Panganiban, Okay. doon yun ang mas pinakamalayo, kaya ano lang, siguro once a week lang namin napupuntahan doon. Pero may mga may kinokontak ako doon kung halimbawa kulang yung materyales o kaya pampasweldo, may nakukontak ako na kapitbahay nila, Nanay Emma yung beneficiaries ko doon. Okay. And every time naman na may lakad ako dito, nakikisuyo ako kina Kuya John Rivera, ang babait at sisipag din na magpahati doon ng mga pangmaterials. Kaya ayan, kahit sa ganyang paraan, alam ko na makakaya ko din yung 2 pabahay na ito. So ngayon, Inson, nakita ko kayo na isa mong pabahay na si Ay, oo, sa Mercedes yun. Just Ivan, oo. So nakita ko na parang ikaw din ang parang nagmamanage lahat doon. Lahat. So kahit pasahod ng mga Kahit gumagawa pasahod, doon, ikaw din. oo. So paano mo hinahandle din, Inson? Magastos ba? Stressful ba ang magpabahay? Para sa akin, okay naman siya kasi nga lahat ng mga binibili, no, lahat ng ginagastos nakatali naman, naka-record naman. And syempre may mga may mga reports tayo sa ating sponsor na ganito napunta, or sa ganitong paraan napupunta yung mga binibigay nila. And syempre okay naman siya kasi nga yun nga sabi ko, pag tumataas yung channel ko, doon na din tayo mismo kukuha pang halimbawa makulangan ng materyales o kaya walang pampasweldo, syempre sa atin na din tayo kukuha. Pero sa ngayon may mga tumutulong man, kaya nagpapasalamat po ako. And para sa akin, hindi naman siya bago sa akin, no, yung ganyan, kasi nga doon sa Malalag nakasyam na pabahay na ako doon, and lahat ng yun is successful naman na i-turn over sa mga beneficiaries ko. Kaya masasabi ko na medyo nasanay na tayo na kung paano mag-budget, paano yung itatali lahat, i-report yung mga lahat ng mga expenses. Syempre update natin, no, para sa mga pabahay na yun. Okay, so ano bang pinagkaiba ng pabahay mo sa Malalag na ngayon dito sa Bicol? Dito ay doon sa Malalag pa lang, masasabi ko doon is pang probinsyang pabahay. And dito naman is although pang probinsya siya, pero yung budget is medyo tumataas na yung budget sa isang bahay. Halimbawa kanina, yung budget doon is talagang more than 100,000. Kaya overall siya, sementado. So maganda yung kinalabasan nun pag matapos. So yung pabahay mo is nag-level up at nag-improve. Oo, kasi doon sa amin talagang pa lang, baguhan pa lang tayo sa pag-YouTube, kaya hindi pa gaano
yung ingranding mga pabahay kagaya kay Insan Rab na talagang ano yung mga pang subdivision type na o kaya mga pang mansion type na ng mga pabahay. Parang pag subdivision no? Oo, mga ganyang mga klaseng pabahay. Talagang pare-pareho siya. So may ano feeling naman Insan na dalawa ang pinagsasabay mong pabahay. So paano mo binabalance to? Paano mo namamanage yung sabay mong pabahay? Paano mo namamonitor? Yun nga ang sabi ko kanina, doon sa Panganiban, although ilang hours dito pag biyahe, no? Kaya ang iniisip ko pag mapunta ako doon, kailangan may mga beneficiaries din ako na at the same time mapupuntahan ko. Kasi kung lugi din kung yun lang ang puntahan, di ba? Malayo malayo siya. So ayun, may mga beneficiaries din ako na malapit doon sa pinabahayan ko, kina Boy Saging, yung kapitbahay niya. Kaya pag mapunta ako doon, 3 vlog yung gagawin ko. Pero halimbawa kung wala po akong vlog doon sa kina Boy Saging, sinachat ko yung ano ko doon, yung pinagkakatiwalaan na mag-update sa akin na kung anong kulang, anong mga dapat bilhin ng mga materyales. So in that way, medyo less hassle sa akin kasi nga hindi na ako pwede na pupunta doon agad-agad, no, kasi nga halimbawa walang kulang na materyales kasi kung doon kasi kina Nanay Emma sa Panganiban, hindi sila gagawa unless kung walang pasahod that day. Kasi nga ang sa kanila doon is naghanap buhay sila, yung yung pagkakabod. Araw-araw kailangan may uwis ng pera. Kaya ayaw ko talaga na gagawa sa doon tapos walang sahod. Kaya kung walang sahod talagang pinapupunta ko doon si Kuya Jan para mabigyan ka agad para ipagpatuloy yung paggawa. Kasi wala naman akong ibang karpintero dito na makukuha, no? Hindi parehas doon kay Insan Rab na may talaga, yung may grupo talaga, o may samaan talaga sila, Super Mac, Super JR. Kaya dito sa akin, nagpapasalamat din po ako doon sa Mercedes kanina na pinuntahan natin kasi andyan si Kuya Alex, siya, sa kanya galing yung mga karpentero na gumagawa doon, no? Kaya papasalamat din po ako na sa ganyang paraan is meron tayong mga mapagkakatiwalaan na mga karpentero. So yung masasabi mo Insan sa mga taong nakapaligid sa'yo na tinutulungan ka at sinusuportahan ka? Ay grabe, talagang nagpapasalamat po ako kasi noon medyo maliit pa yung channel ko, hindi naman gaano karami yung mga ganitong sumasama sa akin, pero sa ngayon yun nga, tumataas yung channel natin tapos marami na yung sumasabay. Pero hindi po sila sumasabay para lang magka-views kasi may mga, yun nga sabi na na may kanya-kanya po sila mga rules, no? May ginagampanan din sila sa atin, no? May tulong din po na binabalik sa atin kaya nagpapasalamat po ako. At sana sa lahat po ng mga viewers, no, huwag niyo pong pag-isipan po ng masama yung mga sumasama or isinasama ko kasi sila po malaki po ang role nila dito sa ating pagbablog, no? Kasi halimbawa kay Kuya Reagan, di po din po ako makakapunta sa iba't ibang lugar kung wala po ang sasakyan niya. Sila Kuya Jan, hindi ko din madadala yung napakaraming groceries or bigas kung wala din yung taga-bitbit. Kaya ayan, marami pong mga may mga kanya-kanya po silang rules dito sa pagsama sa akin, hindi lang puro behind the scene. Kaya ayun, kasi nga imbis na mag-charity sila that day, so ayun, sinasama ko sila para din may ako, halimbawa magdala ng mga ayuda o kaya pabahay, pangbili ng mga magbibili ng materyales, so sila na yung mahakot doon. Kaya ayun, malaking tulong talaga sa atin itong mga sinasama ko at di naman sila napipilitan, no, kasi nga sila po mismo ang nagvo-volunteer na sasama, pero hindi naman natin lahat mag-cater, no, or maisasakay doon sa sasakyan. Okay. So o nga pala Insan, na-interview din si Kuya Reagan. At yun nga, na-mention niya yung pagsama niya sa'yo. Sabi niya ikaw ay handang tulungan ng mga partners na maangat ang kanilang channel at views. Sabi niya nga hindi ka daw nag-worry kung bumaba man ang views mo, hanggat kaya mong tulungan yung isang tao or isang charity vlogger, tatanggapin mo at isasama mo sa grupo mo. Oo, kasi halimbawa ganyan kasi yan mga kalingap, yun nga, hindi na siya nagmamatter sa akin kung darating man yung time na bumaba yung views natin, kasi alam ko normal yan, no, sa isang YouTuber na hindi sa lahat ng oras is papanig sa iyo yung kapalaran, no, na tataas yung mo, na palaging nakataas yung views mo. So ayun, hanggat andito pa yung opportunities na medyo
may kalakasan pa yung views natin. Syempre gusto ko i-share din sa mga kasamahan ko na mga maliliit pa lang. At least man lang meron akong maibigay sa kanila na halimbawa mga supporters din na sumusuporta sa akin. Gusto ko din na maibigay din sa kanila, no, na sila din ang suportahan kasi nga gusto ko po ma-share yung views ko, no, sa mga iba. Kahit man po halos lahat mag-interview sa akin, okay lang basta't makakatulong ako sa kanila kasi sila din po ay naglilingap din, nagcha-charity din, no. Saan sila kukuha ng kanilang pang-charity kung wala ding views yung Tama. ano nila, mga upload nila. Kaya mukhang give and take na din siya, mga kalingap, na nagbibigay ako sa kanila at the same time nakakatulong din sila sa kanilang mga tinutulungan. So parang win-win situation. Mukhang charity din yung ginagawa ko kasi may purpose yung pag-interview nila sa akin. Kagaya ngayon, may purpose ito. Pag halimbawa magkaroon din ng revenue, yan din po ang gagamitin natin pantulong. Yun, Diba? galing. Nadali mo insan. Di ba po? So parang win-win sa inyo pareho, Oo, di ba? yun po. Kasi nga, hindi naman po sa actually sinasabi na lugi daw ako kasi nga ako yung mababa na tapos sila yung ano. Hindi po, kasi nga ito po. Kaya nga po nagcha-charity kami, nagtutulungan po ito, no. Hindi po competition itong Tama. YouTube dito. Hindi po competition. Bagkus po ay ayun, nagtutulungan bawat isa. Kung meron bang maliliit pa lang na channel, kakayanin nating maiangat pa, no, para kasi sila may potential din na makatulong din sa kanilang lugar o kaya Tama. kung ano mang pwede nilang mahanap o sino pwede nilang malingap. Kaya ayun po. Tulungan na lang. Sharing na lang. Tsaka iisa lang naman ang ating direksyon Oo, o layunin, isa di lang. ba? Ang Siyempre. makatulong. Oo nga. Under one umbrella lang tayo. Yan. Si Kuya Bal yung main natin, main founder natin, kung ano yung advocacy or mga legacy ni Kuya Bal. Tama. Tayo din yung magpapatuloy niya, di ba? Hanggat malakas pa yung channel natin, syempre tulungan natin sila, no, para kailan pa tayo tutulong kung mahina na, di Yun ba? nga eh. So, Kaya ayun, at least man lang may ano tayo sa kanila, maibigay na suporta din. okay. So ngayon insan, paano mo na maintain na ilang months ka ng number 1? Hindi ba nakaka-pressure sa sarili mo na kailangan mong maging ma-maintain ang views mo or maging top 1 lagi? Anong iniisip mo niyan? Para sa akin, insan, yun ang sabi ko kagabi sa live ko na yung pagiging top 1 is bonus na lang din sa akin. Kasi noon pa man nagcha-charity tayo, wala man po yung mga ranking na yan. Pero naipagpatuloy ko pa rin hanggat kahit nag-aaral ako, 'di ba? Sa ngayon, bali bonus na lang yan na consistent top 1 tayo. Pero para sa akin talaga, di talaga doon bumabase. Gusto ko na nagiging top 1 ako in terms sa mga charity works na nagagawa. Kasi yun talaga masasabi natin achievements, no? Hindi nagmamatter doon kung mataas yung views mo that month. Magmamatter yan doon sa mga ina-upload mo na mga charity or achievements or mga accomplishment mo. Tama. Kaya ayun po, bali content na lang din yan ni Sir July, no? Kasi nga bonus na lang din sa atin na Yung ma-recognize, ma-acknowledge yung ano natin. Syempre yung mga efforts din natin, di ba? Pero para sa akin, mas magandang tingnan kung magta-top 1 ka in terms sa mga charity na ginagawa mo. Tama. Bali, kay Sir July is nakakatuwa din sa atin Nakakatuwa na din. napapansin niya ang mga channels Siyempre. natin, yung views natin. Kasi- Pero tama ka nga, ng pinaka magandang basehan dyan is yung nagawa mo sa iyong Nagawa channel mo. bilang isang charity Kaya vlogger. nga, kasi aanhin mo man yung halimbawa mataas na views tapos wala namang charity, di ba po? Hindi man ang pangkalahatan, pero yun nga, bumabase dito sa mga achievements natin. Pero syempre yung ginagawa ni Sir July, isang malaking tulong din yun para sa mga Oo. maliliit pa lang, Tama. magiging motivation nila, no? Magiging inspiration nila Tama. yon para halimbawa pamarisa, no, kaya mas magpupursige pa sila. Mas lalong ganahan. Mas kasi- lalong gaganahan sila sa ginagawa nila dahil yun nga, may mga inspiration sila na gusto nila magiging ganito para at least man lang lahat-lahat ay aangat lahat. Okay. So napakaganda ng sagot mo doon, Insan. So ngayon, Insan, di ba, ngayon lang ulit ako nakasama sa iyo sa yung pag-vlogs as a charity vlogger. So kanina napansin ko is maganda or nag-improve ka talaga. Yeah. So paano mo na-improve ang sarili mo? Paano mo na-enhance ang pag-i-interview pagdating sa charity? Yun nga, insan, siguro dahil sa mga yung nanonood din ako ng mga charity vloggers din, no? Number 1 doon si Insan Rab, si Pogong Biyahero, yung mga paano nila
yung ibigay yung emotion, no? Paano nila i-deliver, paano sila mag-approach sa mga tao. Okay. Siguro na-adapt ko doon, and siguro sa akin bali ano pa lang yun, yung di naman siya actually na perfect talaga, kasi every time na mag-interview ako mayroong mga dull moments, kaya nag-iisip ako minsan, pero alam ko na maano ko din na ma-conquer ko din yung mga ganyan, kasi dito nga no, hindi naman perfecto. Talagang maliit pa yung channel natin, and syempre unti-unti pang nag-i-improve. So, pero lahat lagi naman para sa is learning stage. Oo, yes nga, kasi nga ano na bali araw-araw nagli-learn tayo, no, kung anong mga techniques, anong mga tips, kasi nga mas dito nag-i-improve ako, no, nung pumunta ako dito sa diet, mas mas ginaganahan sila sa panunood dahil may mga bago, o kaya may mga ito nga, may magagandang mga subject matter yung mga natin, nabablog natin. So, ngayon Insan, ano ba ang tips or tricks mo sa mga gustong umangat or gumanda ang kanilang content sa pagbablog? Paanong may a-advise mo sa mga katulad natin charity vloggers? Para sa akin, based lang po sa experience ko is, yun nga, bali yung kunin mo yung loob ng mga tinutulungan mo. Bali yung di naman siya bali yung sympathy, no? Kasi yung sympathy, mga kalingap, is bali yung simpatya andun, mukhang ikaw yung nagmo-motivate sa kanila, no? Iba din yung empathy, kasi yung empathy nakikisabay ka din sa kanilang emotions. Mahirap yun kasi kung nakikisabay ka, so mukhang ma-out of focus ka, wala ka sa focus na sa yung main purpose talaga is mag-interview sa kanila. So yun, bali nilalagay ko yung emotion ko sa kanila, no? Bali kung ano yung emotion nila, mukhang naano ko din, mukhang nakukuha ko din, kaya ang sarap ng ang sarap sa feeling na ganyan, na medyo na-experience mo din, no, or ini-experience mo din yung kanilang sitwasyon. Kaya kanina talagang gustuin ko man na talagang umiyak, no, kasi nga dahil sa nila, sa sitwasyon nila, pero hindi ko ginawa kasi nga baka mawala sa or masira yung pagbablog ko. Tama. So syempre yung commitment mo sa sa pagbablog, no, kung dapat committed ka sa mga ginagawa mo, hindi yung napilitan ka lang for the content or for the views. Syempre commitment, no, dapat ibigay mo yung qualities being an influencer. Tsaka pagiging genuine, no? Syempre, kasi yun lang talaga. Kahit anong pilit mo, kung wala sa puso mo, mahalata talaga. So ito Insan, ano ang tatak ni Roel? Paano ka yung talagang pag pinanood ka, kahit di ka nakikita, naririnig lang, malalaman nila si Roel of Malalagto? Ano yung tingin mo tumatak sa mga siguro yung support? boses ko. Bukod sa boses, sabihin natin, kasi ang boses talaga makikilala tayo niyan. Oo. Tingin mo ano yung mapapansin nila na ikaw, na Roel Matubang to, Roel of Malalagto? Tingin mo ano yung mga sa mga solid supporters mo? Siguro based lang din sa nababasa ko, no, kasi nga mostly sa mga nabablog ko daw is more on mga seniors. Kaya masasabi nila mukhang na-compare daw ako kay Kuya Bal, no, kasi noon pa man priority talaga ni Kuya Bal unahin or tulungan yung mga seniors. Kaya sabi nila yan, pwede yan ilapit kay Roel of Malalag kasi more on seniors ka. Okay. Siguro ganyan, pero sa ngayon iniisip ko pa, no, talagang talaga wala pa, hindi ko pa talaga masyadong nakikilala, no, yung ko dito. Pero from time to time mag-i-improve naman ito, and syempre mas makikilala ko yung authenticity, di ba, yung dapat maging authentic dito sa channel, sa YouTube ko. Pero dating din yung time para dating din yung time. Okay, Insan. So ano pang gusto mong sabihin, or ano pa bang gusto mong marating sa yung YouTube channel? Simple lang naman, no. Alam ko yung mga pinapangarap natin na para sa ating channel, yung mga milestone natin, no, dito sa pag-YouTube. Alam ko na may mga perfect time para dito. Sa akin lang, gusto ko mas marami pang matutulungan, no. Hindi po balakid sa akin kung maliit pa yung channel ko, kasi alam ko na darating din yung time na ibibigay ni Lord yung break sa akin. Pero
as of now gusto ko na yun nga mas marami yung malilingap, no, mas marami yung matutulungan kasi sa ganung paraan mas lalawak yung ano natin, yung scope natin, no, in terms of pagtulong, hindi lang nakafocus doon sa lugar namin, syempre dito. Kaya ayun, sana mas lalo niyo po akong suportahan sa mga ginagawa ko kahit man bumaba or tumaas yung views natin. Sana di po kayo magsawa na kahit sa simpleng suporta lang sa akin, no, ito ay malaking impact na para mas ma-motivate tayo, para mas ma-inspire tayo tumulong, hindi lang sa mga seniors, maging sa mga single parent o kaya sa mga batang talagang willing makapagtapos, o kahit man sino po, no, may mga health condition man o kaya yung mga livelihood program, ganyan. Kaya yun ang gusto kong mapatunayan or makamit, no, yung mga ganyang klaseng service, mga community service, ganyan. Okay, so yun yung open ka sa lahat. Open ako basta sa lahat. makatulong. Oo. So anong feeling Insan na ikaw ang isa sa mga inaasahan ng mga partners na ilalapit sila sa inyo, ng scout nila, alam nila na pag ikaw ang nag-vlog may tulong na dadating talaga? Anong pakiramdam na? Para sa akin naman po ay nagpapasalamat po ako, no, dahil binigay nila yung tiwala sa akin, although na hindi naman kalakihan talaga yung binibigay ko, no, pero galing talaga sa puso. Kahit man po wala pang, yun nga kanina, kahit man po wala pang sponsor yun, pero sa ngalan na charity vlogger, talagang kusang loob nating ibibigay, no, bukal sa puso natin yung pagbibigay ng tulong sa kanila. Kaya ayun, nagpapasalamat po ako kina Kuya Marius Vlog, no, sa mga nag-refer po ng kanilang mga beneficiaries sa akin. Salamat po sa inyong tiwala, no, kay Ruel of Malalag, and alam ko po na talagang once na ipasa nyo po sa akin, talagang yun nga, andun yung suporta ko, no, hanggat kaya ko, and syempre yung pagmamahal ko para sa beneficiaries na binigay nyo sa akin andun din, at hanggat kaya kong bisitahin araw-araw, gugustuhin ko mga kalingap na. Pero yun nga, bumabase tayo sa mga ano din natin, sa mga iba't iba ding mga beneficiaries na dadalawin din. Kaya ayun po, sana di po kayo magsawa na yun nga, mag-refer pa sa akin ng mga kailangan pa ng tulong talaga, para yun nga, para mas marami pang matutulungan. Okay, thank you Insan. So anong Thank you, message Insan. mo? Salamat po sa mga viewers po ni Kalingap Dan, no? Dahil andyan pa rin po kayo mula noon at hanggang ngayon po. At sana sa mga darating pa ng panahon, samahan niyo po kami sa aming journey po dito sa pag-YouTube or sa pagbablog, pagiging charity vlogger. And thank you din po kay Insan Dan sa opportunity dito na binigay sa akin para ma-interview po ako, no, kung ano mang pong saloobin ko o ano pong mga yung mga tanong na talagang kailangan ding sagutin po, para malaman din po ng ating mga viewers kung ano pong sagot ko doon. Kaya thank you Insan. Thank you, Insan. Sana next time magsama pa tayo ulit, no. Oo naman. Sana mas marami pang mga araw, o Hanggat nasa kalingap pa tayo. syempre. Sige, ayun. Thank you Insan. Thank you. Po mga kalingap, salamat po sa mga nanood at nakinig sa interview po natin kay Ruel of Malalag. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming kwentuhan at mga katanungan ko po sa kanya. At sana po ay patuloy lang po ang suporta nyo sa amin. Thank you po mga kalingap, and God bless po.